Good morning po sa ating lahat at welcome po sa ating daily devotion for today. Good morning po sa ating lahat at magsimula po tayo sa ating devotion. Our devotion for today is from Isaiah chapter 6. Ito po ay may 13 verses at ang buong Isaiah chapter 6 po ay tungkol sa vision or experience ni Isaiah sa holiness ng Panginoon. Himayin po natin sa maliliit na bahagi, yung 13 verses, at simulan po natin ang pakikinig sa salita ng Panginoon mula po sa Isaiah chapter 1. Mula sa Isaiah chapter 1, pakinggan po natin. Ang pagkatawag kay Isayas. Ika-6 na kabanata. Noong taon ng pagkamatay ni Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa napakataas na trono. Ang mahabang damit niya ay tumakip sa buong templo. Nagpasimula po ang Isaiah chapter 6. Ang title po ay ang pagkatawag ni Isaias. At nagsimula po ito nung panahon ng pagkamatay, nung taon na pagkamatay ni Haring Uzziah. So kailangan po maintindihan natin bakit dito sinimulan ni Isaiah yung chapter 6. So sino po ba si Haring Uzziah? Sabi kasi noong taon ng pagkamatay ni Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa napakataas na trono. Ang mahabang damit niya ay tumakip sa buong templo. So sino po ba si Haring Uzziah? Sa 2 Chronicles 26:45 po ang sinabi doon, matuwid ang ginawa ni Uzziah sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ama niyang si Amaziah. Dumulog siya sa Diyos ng panahon ni Zacarias, na siyang nagturo sa kanya sa paggalang sa Diyos. Hanggat dumudulog siya sa Panginoon, binibigyan siya nito ng katagumpayan. So sa 2 Chronicles po sinabi na si Haring Uzziah ay matuwid. Isa po siyang matuwid na hari, at dahil po sa paggalang niya sa Diyos at dahil dumudulog siya sa Panginoon, binibigyan po siya ng katagumpayan ng Panginoon. Pero po dito sa Isaiah chapter 6, sinabi na namatay na po dito si Haring Uzziah. Sa 2 Chronicles 26 verse 16 to 18, sinabi po doon kung paano namatay si Haring Uzziah. Ang sabi po doon, pero nang naging makapangyarihan siya, si Haring Uzziah, naging mayabang siya, at ito ang nagpabagsak sa kanya. Hindi siya sumunod sa Panginoon na kanyang Diyos, dahil pumasok siya sa templo ng Panginoon at personal na nagsunog ng insenso sa altar. Yun po kasing trabaho yun, yung pagsusunog ng insenso sa altar ay trabaho po ng mga high priest. So ginawa niya po yung trabaho ng high priest, at sabi po dito, naging mayabang po si Uzziah, at ito ang nagpabagsak sa kanya. So alam natin na nagkaroon siya ng matuwid na buhay, sabi sa 2 Chronicles 26:45. Pero nung panahon ng mamamatay na siya, nagkaroon siya ng kayabangan, at bilang parusa, sabi dito, nagkaroon po siya ng malubhang sakit sa balat, at yun po ang kanyang ikinamatay. So yun po, sinimulan ang Isaiah chapter 6 ng pagkamatay ni Haring Uzziah. Sabi, noong taon na pagkamatay ni Haring Uzziah, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa napakataas na trono. So dito sinasabi na kahit may namatay na hari, nabuhay siya ng matuwid, pero later on sa buhay niya naging mayabang siya. Pero kahit may namatay na hari, sinasabi dito na meron pa ring isang hari na nakaupo sa napakataas na trono. So kahit may haring namatay, si Haring Uzziah, ang Panginoon natin, ang hari, siya pa rin ay nakaupo sa trono, at siya po ay in control. Siya ay in control. Sinabi din po dito, ang mahabang damit niya ay tumakip sa buong templo. Sa English po, ang translation, the train of his robe fills the temple. So imagine niyo po, yung train ng robe, yung robe po yung kapa, yung kapa po, yung train yung mahabang parte ng kapa. So imagine niyo po, sinasabi dito, yung kapa, yung train ng kapa ng Panginoon ay napuno niya yung buong templo. So ano bang importansya nito? Sabi po dito, in ancient times, a king's importance, honor, and wealth were often displayed by the length of his robe's train. So ibig sabihin po nung kauna-unahang panahon,
yung importansya, yung karangalan at yung karangyaan or kayamanan ng isang hari ay dinidisplay po na sa pamamagitan ng kung gaano kahaba yung kanyang kapa. So imagine dito, sinabi sa Isaiah chapter 6 verse 1 na yung kapa, the train of his robe, ang kapa ng Panginoon, napupuno niya yung buong templo. So ibig sabihin, ganun ka-importante, ganun ka-honorable, ganun karangya ang Panginoon natin na yung kapa niya napupuno yung buong templo. So yun po, bawat hinihimay natin na verse, magkakaroon tayo ng reflection. Again, ang sabi, noong taon ng pagkamatay ni Haring Uzziah, nakita akong Panginoon na nakaupo sa napakataas na trono. Ang mahabang damit niya ay tumakip sa buong templo. So for our reflection dito sa verse 1, nabasa natin na nakita ni Isaiah na ang Panginoon ay nakaupo sa pinakamataas na trono. Our reflection is that ang tanong po natin, sino ngayon ang nakaupo sa trono ng ating buhay? Ang Panginoon po ba ang nakaupo sa trono ng ating buhay? Dahil kung siya po ang hari, siya ang Panginoon, ibig sabihin siya ang masusunod sa buhay natin. So yun po. Pagpatuloy po natin ang pakikinig sa verse 2 hanggang verse 4. May mga makalangit na nilalang sa gawing ulo niya. Ang bawat isa sa kanila ay may 6 na pakpak. Ang 2 pakpak ay nakatakip sa kanilang mukha. Ang 2 ay nakatakip sa kanilang paa. At ang 2 ay ginagamit nila sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa, Banal, banal, banal ang Panginoong makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong mundo. Sa lakas ng tinig nila, nayanig ang mga pundasyon ng templo at napuno ng usok ang loob ng templo. Sa English version po, ang term na ginamit ay seraphim. Dito po sa binasa natin sa ASND, ang ginamit po ay makalangit na nilalang. So, ang sabi dito, yung mga makalangit na nilalang o yung mga seraphim ay nakapaligid sa trono ng Panginoon at sinasabi nila sa isa't isa, banal, 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 ang Panginoong makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong mundo. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. So sabi din po dito, merong 6 na pakpak ang mga seraphim, ang mga makalangit na nilalang. 2 pakpak ginagamit nila pantakip ng mukha, 2 pakpak ginagamit pantakip ng kanilang mga paa, at 2 pakpak ginagamit nila para makalipad. So ang tanong dito, bakit kaya nagtatakip ng mukha ang mga seraphim, ang mga makalangit na nilalang? Sa Exodus 33:20, sinabi po dito, pero hindi ko ipapakita sa iyo ang aking mukha. Ang Panginoon po nagsasalita. Hindi ko ipapakita sa iyo ang aking mukha dahil walang taong nakakita sa mukha ko na nabuhay. So alam natin na wala pang taong nakakita sa mukha ng Panginoon na nabubuhay. And ako, nakapapaisip po ako, applicable po ba ito hindi lang sa tao, kundi applicable din po ba ito maging sa mga seraphim, maging sa mga makalangit na nilalang na hindi nila pwedeng tignan yung mukha ng Panginoon, kasi grabe yung glory ng Panginoon na grabe yung holiness niya, na hindi siya, na walang makakakita sa kanya at magpapatuloy na mabuhay. So bukod sa pagtatakip sa mukha, yung mga seraphim po ay nagtatakip din ng kanilang mga paa. At ang pagtatakip po ng kanilang mga paa is a symbol of humility, modesty, and reverence in the presence of a holy God. So yung mga mata nila nakatakip, yung mga paa nila nakatakip din as a sign of humility and modesty. At meron silang 2 pakpak na ginagamit na para makalipad. Ibig sabihin, sila po ay handa na sumunod sa mga utos ng Panginoon. Kung meron mang ipapagawa ang Panginoon, meron sila mga pakpak na magagamit para makalipad. So imagine, 6 yung pakpak ng mga seraphims, 4 doon ginagamit nila to express their humility, pagtatakip ng mukha at pagtatakip ng paa. At yung 2 pakpak ay ginagamit nila as a symbol of willingness. At yung
para willingness and ability to serve God. Sa verse 3 po, sinabi nila, banal, banal, banal ang Panginoong makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong mundo. So bakit kailangan pa ulit-ulit? Banal, banal, banal. Diba? So, kapag sinabi mong banal, one time, ibig sabihin, ang Panginoon ay banal. Pag sinabi mong banal, banal, ibig sabihin, to a higher extent. Pero pag sinabi mong banal, 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 holy, 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 ibig sabihin nito, yung kabanalan ng Panginoon, His holiness, is in the highest possible degree. Siya yung pinakabanal, at siya'y banal magpakailanman. So, yun yung sinasabi ng mga seraphim, banal, 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 ang Panginoong makapangyarihan. So, for our reflection dito sa verse 2 to 4, po, nabasa natin na sinasabi ng mga seraphim sa isa't isa na banal, banal, banal ang Panginoong makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong mundo. Ang ating reflection, sinasabi din po ba natin sa isa't isa? Katulad ng ginagawa ng mga seraphim ang tungkol sa kabanalan ng Panginoon. Basahin po natin sa verse 3, sinasabi nila sa isa't isa, banal, banal, banal ang Panginoong makapangyarihan. Ginagawa din po ba natin yan? Sinasabi din po ba natin sa isa't isa ang tungkol sa kabanalan ng Panginoon? Magpatuloy po tayo sa pakikinig sa verse 5 to verse 7. Sinabi ko, nakakaawa ako, tiyak na mapapahamak ako, dahil ako'y may makasalanang labi, at naninirahan ako sa piling ng mga taong makasalanan din ang mga labi. At ngayon, nakita ko ang hari, ang Panginoong makapangyarihan. Pagkatapos, lumipad ang isa sa mga makalangit na nilalang papunta sa akin. May dala siyang baga na kinuha niya sa altar. Inilapat niya ang baga sa aking bibig at sinabi, hinipo nito ang iyong bibig at wala ka ng kasalanan dahil pinatawad ka na. Sa verse 5 to verse 7, nakita po ni Isaiah kung gaano siya makasalanan. Hindi lang po yung kasalanan niya, pati po yung kasalanan ng mga mamamayan ng Israel. At yung kasalanan po ito mainly sa pananalita. So, sinabi ni Isaiah, nakakaawa ako, tiyak na mapapahamak ako dahil ako'y may makasalanang labi. At naninirahan ako sa piling ng mga taong makasalanan din ang mga labi. So yung mga labi natin ay talagang makasalanan. Daming verses sa Bible na nagsasabi na yung mga labi po natin ay makasalanan. Sa Psalm 12:2, sinabi dito, Panginoon, tulungan niyo po kami dahil wala nang makadiyos at wala na ring may paninindigan. Nagsisinungaling sila sa kanilang kapwa. Sa Psalm 31:18, ang sabi po, patahimikin niyo silang mga sinungaling, pati ang mga mayayabang at napagmataas na binabaliwala at hinahamak ang mga matuwid. Sa Psalm 34:13-14, ang sabi po, iwasan ninyo ang masasamang pananalita at pagsisinungaling. Lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti. Pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Sa Psalm 140:1-3, ito po ay isang panalangin para ingatan ng Diyos. Ang sinabi dito, Panginoon, iligtas niyo ako sa mga taong masama at malupit. Nagpaplano sila ng masama at palaging pinag-aaway ang mga tao. Ang kanilang mga dila ay parang makamandag na ahas. At ang kanilang mga salita ay makasalanan na parang kamandag ng ahas. Nung si Isaiah po ay nasa presensya ng Panginoon, siya po ay, ang tingin niya sa sarili niya ay nakakaawa dahil siya po ay makasalanan. At yung isang specific na kasalanan na binanggit niya ay yung kasalanan ng kanyang mga labi. For our reflection po dito sa verse 5-7, we need to reflect ano po ang mga salitang lumalabas sa bibig natin na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Handa ba tayong itigil ang ganitong klase ng pagsasalita at pagsisinungaling?
Again, ano pong mga salita yung lumalabas sa bibig natin ang hindi naaayon sa salita ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. Kung hindi ito po ay naaayon sa kalooban ng Panginoon, ibig sabihin ito po ay kasalanan. So handa po ba tayong itigil yung ganitong klaseng pananalita at pagsisinungaling? Patuloy po nating basahin ang Isaiah chapter 6. Sa verse 8, ito po ang sinasabi. Pagkatapos, narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, "Sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin?" Sumagot ako, "Narito po ako. Ako ang isugo ninyo." Sinabi po ng Panginoon, sino ang susuguin ko? Sino ang sino ang lalakad para sa akin? So imagine nyo, ang Panginoon na omniscient, na alam ang lahat ng bagay, all-knowing, magtatanong siya at ang itatanong niya, sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin? So, ang Panginoon po ba ay nagtataka? Clueless po ba siya kung sino? Hindi po ba niya alam kung sino yung isusugo niya? So, alam natin na alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon dahil siya ay omniscient. Alam niya ang lahat ng bagay. Pero, sa pagkakataong ito, nagtatanong po siya dahil gusto ng Panginoon na lumabas sa bibig natin mismo yung ating willingness. Kasi binigyan niya tayo ng free will eh. Binigyan niya tayo ng malayang kalooban na gawin kung ano man ang gusto natin gawin. At ang Panginoon ay naghahanap ng mga pusong willing na gawin yung kalooban niya. At dahil dito sa mga tanong na ito, na-reveal yung willingness ni Isaiah. Yung willing na puso ni Isaiah. Na-reveal. Again, sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin? Yun po yung tanong ng Panginoon at sumagot si Isaiah, narito po ako ang isugo ninyo. Sa verse 9 hanggang verse 13, pakinggan po natin. Sinabi niya, "Umalis ka at sabihin mo sa mga mamamayan ng Israel, makinig man kayo ng makinig ay hindi rin kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi rin kayo makakakita." Sinabi pa niya, "Patigasin mo ang puso ng mga taong ito. Hayaan mo silang magpingi-pingihan at magbulag-bulagan, dahil baka makarinig sila, makakita at makaunawa. Dahil kung makaunawa sila, magbabalik loob sila sa akin at gagaling." Nagtanong ako, "Panginoon, gaano katagal?" Sumagot siya, "Hanggang sa mawasak ang mga lungsod ng Israel at wala nang manirahan dito. Hanggang sa wala nang tumira sa mga bahay at ang lupain ay maging tiwangwang at wasak. Hanggang sa palayasin ko ang mga Israelita at ang lupain nila ay mapabayaan na. Kahit maiwan pa ang 10 bahagi ng mga Israelita sa lupain ng Israel, lilipulin pa rin sila. Pero may mga pinili akong matitira sa kanila. Ang katulad nila ay tuod ng pinutol na punong ensina." Ang pagkatawag kay... Sabi po sa verse 9, sinabi ng Panginoon, "Umalis ka at sabihin mo sa mga mamamayan ng Israel, makinig man kayo ng makinig ay hindi rin kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi rin kayo makakakita." Dito sinasabi ng Panginoon na merong makakarinig at makakakita, pero hindi sila maniniwala. Hindi lahat ay tatanggapin ng Panginoon. So dahil na meron tayong malayang kalooban, meron tayong free will, hindi lahat ay ibubukas ang puso nila sa Panginoon. Sabi po sa Matthew 7:13-14, ito po yung tungkol sa makipot na pintuan. "Pumasok kayo sa makipot na pintuan dahil maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, at kakaunti lang ang dumadaan dito." Ito po malinaw na maraming tao ang hindi maliligtas, at kakaunti lang, mas kakaunti ang mga taong maliligtas.
dahil makipot yung pintuan patungo sa kaligtasan at maluwag at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Tinanong dito ni Isaiah, Panginoon, gaano katagal siya mag-preach sa mga taong sa mga taong kahit makinig man ay hindi makaunawa, gaano siya katagal mag-preach dun sa mga taong tumitingin pero hindi nakakakita. Ang sabi ng Panginoon, hanggang sa mawasak ang mga lungsod ng Israel at wala nang manirahan dito, hanggang sa wala nang tumira sa mga bahay at ang lupain ay maging tiwangwang at wasak, hanggang sa palayasin ko ang mga Israelita at ang lupain nila ay mapabayaan na. Sabi sa verse 13, kahit na maiwan ang 10 bahagi, ito po yung remnants, yung mga natira, kahit maiwan ang 10 bahagi ng mga Israelita sa lupain ng Israel, lilipunin pa rin sila. Pero may mga pinili akong matitira sa kanila. Ang katulad nila'y tuod na pinutol na punong insina. So sa ating pang reflection, alam natin na may mga tao talaga na hindi maliligtas. Hindi lahat tatanggapin ang libreng kaloob, ang free gift of salvation. May mga taong matitigas ang puso na hindi kikilalanin ang Panginoon. For our reflection, we need to reflect, we need to ask ourselves, tunay bang isinuko ko na ang buhay ko sa Panginoon? At kung ako ba ay naligtas na ng Panginoon, meron ba akong kagustuhan na maligtas din ang iba? Again, makipot ang pintuan patungo sa maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon, ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. It's our time to reflect kung isinuko na ba natin ang buhay natin sa Panginoon, at kung tunay na isinuko natin ang buhay natin sa Panginoon, kung tunay na nasa atin na yung kaligtasan, nasa atin na yung buhay na walang hanggan. Katulad ba ni Isaiah, sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, narito ako, isugo mo ako para madami pang ibang magkaroon ng buhay na walang hanggan at maliligtas. Medyo mabigat po, no? Yun po ang kabuuan ng ating devotion for today. Ito po ay mula Isaiah chapter 6 verse 1 to 3. Again, ito po yung vision or experience ni Isaiah sa kabanalan ng Panginoon. Pwede po ba nating balikan yung ating mga reflection questions? Ang unang reflection natin, nabanggit natin na nakita ni Isaiah na ang Panginoon ay nakaupo sa pinakamataas na trono. Ang unang reflection question natin, sino ang haring nakaupo sa trono ng buhay mo? Ang Panginoon ba? Dahil kung ang Panginoon, siya ang masusunod. Ang hari ang masusunod. So kung siya ang nakaupo sa trono ng buhay mo at siya ang hari, siya dapat ang masusunod sa buhay mo. Ang ating second na reflection question, sinasabi ng mga seraphim na sa isa't isa na banal, banal, banal ang Panginoong makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong mundo. Ang tanong, sinasabi din po ba natin sa isa't isa, katulad ng mga seraphim, ang tungkol sa kabanalan ng Panginoon? Ang ating pong sumunod na reflection question, ito po yung tungkol sa kasalanan na nag-realize ni Isaiah. Ito po yung tungkol sa kasalanan ng labi. For our reflection question, ano yung mga salita na lumalabas sa bibig natin na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon? Handa na ba tayo itigil yung ganitong klase ng pananalita at pagsisinungaling? At yung ating last na reflection question,
Sabi dito, tunay ba na isinuko na natin ang buhay natin sa Panginoon? At kung tayo ay naligtas na at meron ng buhay na walang hanggan, katulad ba na Isaiah, masasabi din natin sa Panginoon na, Lord, here I am, send me. Narito ako, Panginoon, isugo mo ako. Nang sa ganon ay mas madami pang ibang tao na maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang kabuuan ng ating devotion for today. Salamat po sa matyagang pakikinig at manalangin po tayo. Yes, Lord, salamat sa umagang ito, Lord God. Lord, ikaw ay dakila. Lord, tapat ka sa isa iyong salita. Hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. At Lord, sariwa ang iyong kagandahang loob ngayong umaga, Lord God. At Lord, salamat sa umagang ito na hinayaan mong mag-realize namin, Lord God, ang iyong kabanalan na dapat sinasabi namin sa isa't isa. Ang iyong kabanalan, Lord God, na tunay na makakapagpabago sa amin, Panginoon. Lord, hayaan mo, Lord God, na katulad ni Isaiah, Lord God. Lord, wag mo patigasin yung mga puso namin. At Lord, hayaan mo yung puso namin ay magkaroon ng willingness na magsabi na, Lord, here I am, send me. Lord, gamitin mo ang bawat isang nakikinig ngayon, Lord God, for the expansion of your kingdom, Lord God. Lord, alam namin na meron kang nakalaang ministeryo sa bawat isa, Lord God. Lord, hayaan mong makita namin ito at maging malinaw ito para sa amin, Panginoon. At Lord, salamat sa oportunidad, sa karangalan na makapaglingkod sa hari ng mga hari, sa Diyos ng mga Diyos. Lord, we praise you, we glorify you, Lord God. Lord, thank you, Lord God, for this day, and thank you for this opportunity, Lord God, to be with you, to be in your presence, Lord God. Lord, this we pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig, and see you all po sa ating next devotion. Thank you po.